Iniiral po ngayon bayan ang itong tinatawag na right to refuse sailing policy sa mga tripulanteng Pinoy. Muling pag-aaralan po yan ng DMW. Problema pa rin natin ito sa mga rebeldeng Houthi. Oo, yan sa Red Sea. Kasi matake na naman po sila sa isang barko kung saan may mga tripulanteng Pinoy sakay. Kaya makakausap natin ngayon si DMW, Department of Migrant Workers Secretary, Attorney Hans Leo Kakdak. Secretary Kakdak, magandang umaga po, sir. This is Aljo Bendio. Sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo, live na po tayo sa Punto Asintado Reload sa PTV at Radyo Pilipinas. Secretary. Yes, magandang umaga, Sir Aljo, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo, ito na po. Hingi lang kami ng update. Kumusta na po yung mga Pilipino seafarer natin na nasagip sa panibagong pag-atake na naman ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea? Opo, nandito po kami ngayon sa Paliparan na i-3 para tanggapin, receive yung padating na 21 na tripulante on board MV Tutor. Oho. Kaya po kami na sila'y pauwi na. Kung maalala po ay nag-utos ang ating mahal na Pangulo na gawin ng lahat, DFA at DMW, na makapag-coordinate sa kaukulang otoridad para mapauwi sila ng agaran at ligtas. At eto na po, mula nung nagkaroon ng kahilingan yung mga tripulante kay Pangulo na tulungan silang maligtas at makauwi, ay makakarauwi na sila ngayong araw. Opo. Puntahan ko po yung issue po natin sa pagrepaso ng right to refuse sailing policy para sa ating mga Pinoy seafarer. Opo, ano po yung mga rerepasuhin pong mga provision po dyan? Susuriin Secretary. lang kasi, Sir Aljo, kasi may direktiba na mag-divert sila. At more than 50% have indeed diverted their voyages away from the Red Sea and Gulf of Aden. Pero meron pa rin nangangahas na dumaan doon. Kaya susuriin natin ano yung mga kadahilanan, bakit kailangan pang pilitin na dumaan doon. Tapos pangalawa, nagbigay ng consent yung mga seafarers at isusuriin natin maigi kung ano yung consent na binigay ng mga seafarers na makasama sila on board. So far, may mga 25 na seafarers sa kabuuan ng nag-exercise ng right to refuse sailing. Kaya tayo ay nananalig na magkakaroon ng matinong pakikipag-usap with the ship owners and seafarers groups para malaman natin yung mismong pagkakaroon ng ano pa proseso o requirement o patakaran na mapapaigting pa natin ng proteksyon sa mga seafarers para hindi sila malagay sa alanganin o sa panganib. Maganda yan. Kung hindi talaga sila magpapapigil, siguro nagtitipid itong mga to, na wag na lang pasakayin. Pwede namang bumaba na lang mga Pinoy seafarer natin. Wag lang dumaan talaga dyan kasi may talaga may mga ganitong klaseng insidente. Secretary. Opo. Totoo po yun. Kaya kakausapin dyan natin yung mga social partners. Opo. Hingi din kami ng update sa 3 Pinoy Secretary na nasawi naman sa sunog sa isang gusali sa Kuwait. Ang tanong kanina ni Kong Erwin, ano ba nangyari? Wala bang mga fire exit yon, yung mga buildings? Opo, ito ay pinasusuri na natin sa abogado natin yung kaukulang legal action kayong may findings na sa US side na sila ay magkakaroon sa Kuwaiti side may findings na sila ay may sala yung mga building administrator. So pinasusuri na natin sa abogado natin kung anong aksyon ang maisasampa natin sa bahagi ng mga naging biktima para magkaroon tayo ng kaukulang hustisya doon sa mga nabawian ng buhay at doon sa mga nasaktan at mga naapektuhan ng sunog. Okay. Ano pong tulong na maibigay naman natin sa kanilang pong mga naiwang pamilya? Opo, meron tayong sapat na unang-una yung tulong sa repatriation, pagpapauwi. Pangalawa, yung financial assistance at pakikipag-usap sa ating mga pamilya na mga apektado, lalo na yung mga nasawi at nasa ICU. Yung isa pa lang nasa ICU kasi dalawang nasa ICU, nakalabas na. So magandang balita ito, nasa ward na siya, na downgrade na yung kanyang medical condition. Pero meron pa rin naiwan sa ICU na isa, kaya pinagdadasal pa rin natin kaligtasan niya. And then sa tamang oras magbibigay tayo ng akma sa OWA, si Administrator Arnel Ignacio, ng akmang
livelihood at financial support. Pati na rin sa DMW, may financial support din tayo at livelihood. At meron ding pagkakaroon ng insurance proceeds kasi may life insurance coverage ayon sa employer yung mga tatlong nasawi. Oh, okay. Thank you so much, DMWD o DMW Secretary Attorney Hans Leo Cacdac, sir. Thank you so much. Maraming salamat, Sir Aljo, sa inyong takapagitik sa panahon. All right.